At yun mga tol, iisa-isahin ko yung mga materials na kakailanganin natin para sa pagbi-bleach dye ng t-shirt. Unang-una, kailangan natin ng t-shirt. Ito, ang gagamitin natin ngayon ay black t-shirt dahil total nga ay bleach dye yung gagawin natin. Ayun, ngayon, ang tip ko sa inyo, minsan kasi yung mga nagbe-bleach dye o nag-try na ng bleach dye, napapansin nila na minsan orange yung kinakalabasan ng kulay ng resulta ng t-shirt nila, minsan naman kulay gray. Ito po ang dahilan kung bakit ganun po nangyayari. Kapag ka po ang t-shirt nyo ay 100% cotton, malaki po ang possibility na ang magiging result niya kapag binleach ay kulay orange. Pero kung yung t-shirt nyo naman po ay hindi pure na cotton, may halo siyang polyester, may possibility naman po na maging gray yung kulay ng result ng damit. Itong gagamitin ko po ay 100% cotton. Ayan. Sa mga magtatanong ng brand nito, ang brand ng t-shirt natin ay Gildan Premium Cotton. Ayan. Kung wala naman kayong gantong cotton, pwede naman, gantong t-shirt, pwede naman kayong gumamit ng ibang t-shirt. Yun nga lang, hindi tayo sure sa magiging resulta ng kulay. Kung may gusto kayong magiging result ng kulay. Gagamit din tayo ng bleach or Clorox. Ayan, sikat sa atin to, Clorox. Ayun, masasuggest ko sa inyo kung gagamit kayo ng bleach. Ito ang gagamitin ko ngayon ay Zonrox Original. Bakit ba Zonrox Original yung gagamitin natin? Kasi ito naman yung pinakasikat na Clorox dito sa natin, or chlorine or bleach dito sa Pilipinas. Kaya ito yung gagamitin natin, original. Huwag kayong gagamit ng color safe, yung mga pang-decolor na bleach, kasi panigurado hindi e-effect yun sa gagawin natin na bleach tie-dye. Tapos kailangan din natin ng squeeze bottle. Ito. Kung wala naman kayo ng squeeze bottle kagaya nito, pwede kayong gumamit alam niyo yung lalagyan ng mga ketchup na squeeze bottle. Ayun, pwede niyo yung gamitin. Ayun, kung gusto niyo rin, ilalagay ko na lang sa description ng video na to kung saan ako nakabili nitong gantong squeeze bottle or ninja squeeze bottle kung tawagin. Kailangan din natin syempre ng ano ba to? Hindi to ba na. Kailangan natin ng goma, rubber bands. Kahit anong klaseng goma. Ayan. Tapos kailangan natin ng basahan para dun sa mga excess na bleach na tatapon dito sa ating workspace. And then kailangan natin ng tray. Ito yung pagpapatungan ko ng yung damit para hindi direct dun sa lamesa yung damit natin. Kung wala rin kayo nito, pwede naman direct nyo na sa table or sa planggana para yung mga excess na bleach na ilalagay natin mamaya ay hindi magkalat or hindi magsabog. Ayan. Kaya rin tayo may basahan para punasan natin agad. Kaya yun, simulan natin agad ang pag-bleach dye ng damit. At yun mga tol, ito na yung step 1 natin sa pag-bleach dye. Ang gagawin natin muna ay yung t-shirt natin ay papasain natin siya. Kailangan, ayun, basang-basa siya. Kailangan yung walang maiiwan na space na hindi mababasa. Then tapos, ang gagawin lang natin ay palipitan natin siya ng mabuti hanggang sa mawala yung mga tumutulong tubig. At ganito rin ang gagawin natin. Ipapagpag din natin siya hanggang sa yung t-shirt ay maging damp or hindi siya yung basang-basa at hindi rin naman siya tuyo. Kumbaga, yung kalagitnaan na pag hinawakan mo siya ay mabasa-basa lang. Parang nahamugan lang. Parang ganun yung mangyayari. Naka-prep na yung t-shirt natin at punta naman tayo sa step 2. So ngayon, pagdating naman dun sa bleach natin, tip sa inyo na hindi natin siya pure na gagamitin na bleach. Napakatapang ng bleach. Kung 100% na bleach siya yung gagamitin natin, halimbawa nagtagal ng konti yung exposure, ay mabubutas yung t-shirt natin. Kumuha lang tayo ng tubig. Ganito ang mangyayari. Kung halimbawa ang dami ng bleach natin ay 1 cup, ganun din karami yung tubig na ilalagay natin. Kumbaga 1:1 ratio yung mangyayari. Then paghaluin lang natin sila at ilagay sa squeeze bottle. Then step 3. Ayun, yung t-shirt natin, fold na natin depende doon sa gusto nyong kalabasan.
Ngayon, ang gagawin ko ngayon ay simple swirl lang yung gagawin natin. Kumaga, classic swirl lang yung gagawin kong design ngayon. At eto, ganito siya gagawin. Kaya ang gagamitin ko ng pang-ikot dito ay daliri lang. Yung iba kasi gumagamit sila ng tinidor or something na pang-ikot. Pwede rin kayong gumamit nun, pero ako daliri lang ang gagamitin ko. So after nito, ikuha lang tayo ng goma. Then, ayan. Ako, dinadoble ko yung goma para mas ipit na ipit siya. Ayan. Ito na siya. Ito yung kabila niya. At next step natin ay kukulayan na natin siya or i-bleach na natin siya. At yan. Ito na yung mixture nung ginawa natin na 50% water at 50% na bleach. So ngayon, shake nyo muna siya bago nyo siya gamitin para mahalong mabuti. Then ang gagawin ko lang dito, ayan, ito pure ko lang to. Lalagyan ko lang siya ng bleach. Yung buong ibabaw. Then, ayan na mga tol. Maghihintay na lang tayo ng 5 minutes. So, after 5 minutes, yung last step natin ay pagbabanlaw na. After na natin malaban na mabuti, ayun, diretso tayo sa dryer para matuyo siya agad. Yun! Tapa. Sige. Yan, spin lang natin siya ng sagad. Let's get it on. At yun na nga mga tol, yung naging result ng ating ginawang bleach tie-dye or reverse dye. Ayan.